Sa mundong ating ginagalawan, hindi lahat ng ating kinagisnan ay siyang tanging katotohanan. Papaano kung ang tama ay maging mali? Ang mali ay maging tama. Ang nararapat ay dapat talikuran. Ang dilim ang magdala ng katarungan. Ako si Primo Numbra. Ang istorya natin ngayon ay hango sa karanasan ni Rafael ng Tondo, Maynila. Narito ang kanyang kwento. Araw ng Lunes, alas 9:30 ng umaga, pinatawag si Rafael ng kanyang hepe sa kanilang istasyon sa Tondo. Suot ang kanyang plantsadong uniforme, ay agad pumasok si Rafael sa loob ng kanilang opisina. Sinalubong siya ng seryosong mukha ng kanyang hepe. Sinabi nito sa kanya na maa-assign si Rafael sa pag-iimbestiga ng sunod-sunod na patayan sa kanilang lugar. Pumayag naman si Rafael dahil yun na ang pagkakataon para patunayan na hindi siya isa lamang baguhang pulis at karapat-dapat siyang humawak ng posisyon. 25 anyos si Rafael noon at magdadalawang taon na siya sa pagiging pulis at kakonti pa lamang ang kanyang nagagawa. Kaya gusto niya magkaroon ng isang kakaibang misyon. Saktong dating naman ang balitang magkakaroon na siya ng sarili niyang misyon. Magandang umaga ho, Hepe. Balita ko ho, may papagawa ho kayo sa akin. Sargento, tama ka. May papagawa ako sa'yo. Kailangang magawa mo to sa lalong madaling panahon. Wala akong problema, Hepe. Handang-handa ako. Anumang oras na inyong pag-uutos. O sige. Total matagal-tagal mo nang sinasabi na gusto mo sumabak sa isang misyon. O heto na ang iaalok ko sa'yo. Alam kong may alam ka naman sa mga nangyayaring patayan dito sa ating lugar. Taga Makati at Mandaluyong yung dalawang biktima. Napadpad sila rito sa Tondo. At dito mismo naganap ang patayan. Hepe, tanong ko lang ho. Meron na ho ba tayong lead kung sino ang pumapatay? Wala pa. Kaya nga gusto kong imbestigahan mo ang tungkol roon. At kapag nalaman mo na, tsaka mo i-report sa akin para mahuli na natin yung siraulo na yan. At kung kaya mo namang hulihin ikaw lang mag-isa, di mas maigi. Tumangunang may ngiti si Rafael. Sige po, Hepe. Maaasahan ninyo ako. Ako ang bahala. O maigi kung ganon. Kunin mo na kay Sargento Martinez ang mga papeles at nang sa ganon ay masimulan mo na ang pag-iimbestiga sa lalo madaling panahon. Yes, sir. Sumaludo si Rafael bago siya lumabas ng opisina. Kinuha niya lahat ng impormasyon na nakalap ng kanilang team mula kay Sargento Martinez. Nang hawak niya na ang mga papel, isa-isang binasa ito ni Rafael. Okay, dito ako sa Makati magsisimula. Tapos diretso ako ng Mandaluyong. Minerkahan ni Rafael ang lugar kung saan nakatira ang mga biktima. Nalaman ni Rafael na ang mga ito ay membro ng isang gang na kung tawagin ay Birador. Sa sunod na pahina ay nakita ni Rafael ang larawan ng mga biktima. Grabe, napakatindi naman pala ng pagpatay na ginawa sa kanila. Siguro may problema sa pag-iisip ang gumawa nito. Akalain mo winakwak ang katawan nila. Teka, ayon dito, ang huling naging biktima ng grupong Birador ay sa probinsya ng Bailen. Siguro kailangan ko munang puntahan ang lugar na to. Baka sakali makakalap ako ng karagdagang impormasyon. Ora mismo ay bumiyahe si Rafael mula Tondo hanggang sa probinsya ng Bailen. Tinuntun niya ang kakilala ng mga pinatay ng grupong Birador sa probinsyang yun. At ayon sa isa sa mga napagtanungan niya,
Puntahan niyo si Oliver. Doon ho nakatira sa may bukid. At ganun nga ang ginawa ni Rafael. Gabi na nang makarating si Rafael sa bahay ng sinasabing si Oliver. Habang papalapit sa bahay sa gitna ng bukid, kailangan magawa ko ang trabaho ko kahit ako lang mag-isa. Kailangan mapatunayan kong isa akong mahusay na pulis. Buo ang loob at matapang siyang kumilos. Habang binabaybay ang madilim na daan sakay ng kanyang motorsiklo, nakaramdam ng kaba si Rafael. Hindi niya maintindihan ang sarili. Hindi naman siya duwag na tao. Pero kakaiba ang kilabot na naramdaman niya ng mga oras na yon. Pansamantala niyang iwinaksi ang kanyang kakaibang nararamdaman. Hoy, Rafael, ano ka ba? Umayos ka nga. Pagkakataon mo na to. Umayos ka! Sinampal pa ni Rafael ang kanyang muka upang tila para matauhan. Maya-maya pa ay bumaba na ng motor si Rafael at binaybay ang kahabaan ng pilapil. Puro palayan sa paligid ng lugar na yon. Nasa kaligitnaan na si Rafael ng pilapil nang bigla siyang magulat dahil nakarinig siya ng putok ng baril. Kasunod nun ay ang isang nakakakilabot na sigaw ng isang lalaki. Ano yun? Mabilis siyang tumakbo at pinuntahan ng bahay na nasa gitna ng bukid. Nang makarating siya sa harap ng bahay, ay nagulat siya sa kanya nakita. Isang lalaki ang wala ng buhay na nakahandusay sa lupa. Sa kanang kamay nito ay may hawak itong baril. At ang mas lalo pa niya ikinagulat ay sa bandang ulunan nito ay may isang lalaking nakatayo. Pinilit aninagi ni Rafael ang mukha ng lalaki, ngunit hindi niya ito magawa dahil nakasuot ito ng salakot at nakayuko ito. Doon ay bumunot ng baril si Rafael at itinutok to sa lalaki. Sino ka? Huwag kang gagalaw! Doon ay dahan-dahang tumingin sa kanya ang lalaking nakasalakot. Natigilan si Rafael sapagkat nang maaninag niya ang mga mata nito, ito ay namumula. At bukod pa rito, parang nagliliwanag ang mga mata ng lalaki. Kinuha ni Rafael ang flashlight na nasa kanyang bewang at sininagan ng lalaki. Doon niya nakita na puro dugo ang mga braso at kamay nito. Doon na kumabog ang dibdib ni Rafael. At ng mga sandaling yon ay nagsalita ang lalaki. Huwag kang makialam. Wala kang alam sa pangyayaring ito. Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila. At hindi ako basta mananahimik hanggat hindi sila nauubos. Sasagot pa sana si Rafael, ngunit biglang tumakbo ang lalaki. At sa sobrang bilis ng pagtakbo nito, sinubukan niya pa itong paputakan ng kanyang baril. Pero ni isang bala ay walang tumama dito. Naiwan si Rafael sa kanyang kinatatayuan na punong-puno ng pawis at kumakabog ang dibdib. Nang may masmasan si Rafael, ay nilapitan nito ang bangkay. At katulad ng unang dalawang biktima, ay nakita niyang wasak din ang katawan nito. Nakaramdam ng tila pagtakas ng lakas ang katawan ni Rafael. Nang hihina itong napaupo sa tabi ng bangkay. Kung hindi ko mismong nakita, hindi ko paniniwalaan maski ang sarili ko. Wasak ang katawan nito. Yung lalaki, mapupulang tila nagliliwanag ang mga mata. At tila sariling mga kamay niya lang ang ginamit niya para ganituhin ang lalaking to. At yung kanyang bilis, hindi pangkaraniwan. Ni mas mabilis pa siya kaysa sa mga ilap na hayop.
ni ang bala ko hindi umabot sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ayaw man tanggapin ang isipan ko pero sigurado ko, aswang ang lalaking yun. Para kay Rafael, ay hindi na bago ang mga kwentong aswang. Sa Tondo, ang lugar na kanyang kinalakihan, ay puno ng mga tao na nanggaling sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At dala ng mga ito ang kani-kanilang mga kwento. At ang mga kwento tungkol sa aswang, ang isa sa mga kwentong madalas niyang naririnig mula pa ng kanyang kabataan. Bagamat wala pa siyang karanasan tungkol dito, sa mga pagkakataong ito, hindi niya na maitatanggi na totoo ang aswang. Maya-maya pa, ay napagdesisyonan na ni Rafael na ipagbigay alam ang pangyayari sa pulisya ng Bailen. Makalipas ang 1 oras, ay nagdatingan na ang mga pulis Bailen doon sa bukid kung nasaan naroon ng bangkay. Maya-maya pa ay nilapitan siya ng isang pulis Bailen. Sarge, ano bang nangyari dito? Napaisip si Rafael. Napagdesisyon na niya na ililihim niya ang kanyang nasaksihan. Basta nakita ko may lalaki rito kanina. Pinilit ko siyang habulin pero dahil madilim, hindi ko na siya naabutan. Ganun ba? Sige, sasama namin sa report yan. Salamat, Sarge. Sige, salamat po. Nang makalayo na ang pulis, ay nagdesisyon si Rafael. Base doon sa sinabi ng lalaki kanina, iisa-isahin niya ang miyembro ng Birador. Alam ko na kung sino ang susunod niyang biktima. Kinaumagahan, sa Maynila, ay tinutunton na ni Rafael ang sa tingin niya ay ang magiging ika-4 na biktima ng aswang. Kasalukuyan niyang binabaybay ang isa sa mga kalye ng Sampaloc ng mga oras na yon. Number 52, Fajardo Street, malapit sa Riles. Ayun ang Riles. Kailangan kong kumaliwa doon. Maya-maya pa ay natuntun na ni Rafael ang bahay na kanyang hinahanap. Isa itong barong-barong na nakatirik sa gilid ng Riles. Kumatok si Rafael. Sino yan? Si Sargento Lopez to ng Maynila. Buksan mo ang pinto. Makalipas ang ilang segundo, ay dahan-dahan bumukas ang pintuan. Bakit? Ano kailangan mo? Ikaw ba si Flavio? Oo, ako nga. Kung ganun, kung gusto mo pang mabuhay, sumama ka sa akin. Ano? Ano sinasabi mo? Alam mo na siguro kung ano nangyari doon sa mga kasama mo. Ngayon, kung ayaw mo rin mangyari sa'yo yon, sumama ka sa akin. Bakit ako sasama sa'yo? Makinig ka sa akin, Flavio. Parating na siya. At pag inabutan niya tayo rito, hindi ko masisiguro sa'yo maipagtatanggol kita. Personal kong nakita ang ginawa niya sa kasama mo. At maniwala ka sa akin. Kahit dalawa pa tayo nandito, kahit dalawa tayo may hawak na patalim o baril, hindi tayo makakaligtas. Pero alam mo, sa totoo lang, kung hindi ka makikinig sa akin o hindi ka maniniwala sa akin, okay lang sa akin yun. Dapat din lang na mawala ang katulad mo eh. Isa lang ang ayoko mangyari. Tao ka pa rin. May karapatan ka pa rin mabuhay. Kaya't sa ayaw at sa gusto ko, trabaho ko, na panatilihing ligtas ka. So ano? Sasama ka ba sa akin o sasama ka ba sa akin? Sargento, wala naman ako sinasabing hindi ako sasama sa'yo eh. Sasama ako sa'yo.
Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Sobrang natakot nga ako na malaman ko yung mga nangyari sa kasamahan ko. Sargento, ayoko pang mamatay! Ayoko pang mamatay! Oo, naiintindihan kita. Kaya nga tara na. Huwag ka na magbitbit ng kung ano pa. Pagkasabi nun, ay nagsimula na nga maglakad palayo ang dalawa. Kasalukuyan na nilang binabaybay ang kahabaan ng riles. At nandun sila sa bahagi ng riles kung saan walang masyadong tao. Ganto ba talaga rito sa lugar nyo? Walang masyadong tao? Ganito talaga rito kapag kagabi. Marami kasing naglipa ng mga halangang kaluluwa dito. Alam mo na. Halangang kaluluwa. Katulad mo. May dala ka ba sasakyan? Asan ba yung sasakyan mo? Meron. Nandun sa may bandang unahan nakaparada. Saan mo ako dadalhin? Doon sa lugar na hindi ka magagalaw. Nung nilalang na yon, tumangutango na lamang ang pinagpapawisang si Flavio. Maya-maya pa. Ayun yung sasakyan ko. Tara, bilisan mo. Nang ilang hakbang na lamang ang layo nilang dalawa sa sasakyan ni Rafael, ay biglang may dumadagundong na tinig silang narinig mula sa kanilang likuran. Hindi ba't sinabihan na kitang huwag kang makikialam dito? Sabay na napalingon ng dalawa sa pinagmumulan ng tinig na yon. Nang maaninag ni Flavio ang nilalang na nasa kanyang harapan, ay nanlamig ang buong katawan nito. Ang nilalang na nasa kanilang harapan ay mga nasa 6 na talampakan ng taas. Namumula at tila nagbabaga ang nanlilisik na mga mata nito. Meron na itong mga patulis na tenga at ang bibig nito ay punong-puno ng matatalas at matatalim ng ngipin. Ang 2 braso nito at maging ang mga daliri sa kamay ay mas mahaba kaysa sa mga normal. At ang nakakakilabot pa, sa dulo ng kanyang mga daliri ay may matatalas at mahahabang mga kuko. Diyos ko! Halimaw! Pilit na inalis ni Rafael ang kaba na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Binunot niya ang kanyang baril at bagamat alam niyang walang magagawa yon, ay itinutok niya to sa kaharap niya nilalang. Bakit mo ba ginagawa to? Ang sabi mo sa akin, wala akong alam. Bakit hindi mo sabihin sa akin nang maunawaan kita? Ikaw ang hindi ko maunawaan. Bakit pilit mong ililigtas ang taong yan? Alam mo ba kung gaano kaitim ang kaluluwa at kung gaano kasama ang taong yan? Pagkabanggit nun, ay biglang nawala ang nilalang. Nagulat na lamang si Rafael na maramdaman niya ang mainit na hininga na bumubuga sa kanyang batok. Ang bilis niya. Nandito na siya kaagad sa likuran ko. Yang tao na pilit mong inililigtas sa akin ay mas hayop pa sa hayop. Kung alam mo lang ang ginawa nila doon sa pamilyang kanilang naging biktima. Pinaslang nila ang buong pamilya. Ginahasa ang ina at maging ang dalagitang anak bago nila kinatay. Walang kalaban-laban ang pamilyang yon. At dahil doon, ako ang magbibigay ng hustisya sa kanila. O sige, naiintindihan ko sinasabi mo. Pero mayroong batas. May batas na dapat manaig. Kung may ginawa silang masama, pagbabayaran nila yun sa batas ng tao, hindi sa batas mo. Lumakad ang nilalang papunta sa kanyang harapan. Ngayon ay ilang pulgada lamang ang layo nito sa kanya. Sa tingin mo ba, may pakialam ako sa batas ninyo? Tulad nga ng sinabi mo, sa pagkakataong ito, ako ang batas! Ako ang tagahatol. At ang hatol ko sa kanila
ay kamatayan! Biglang itinulak ng nilalang si Rafael. Pagbagsak ni Rafael sa lupa, ay sumugod ang nilalang kay Flavio. Ngunit bago pa maabutan ng nilalang si Flavio, ay itinutok ni Rafael ang kanyang baril sa aswang at pinaputokan niya ito. Ngunit sadyang mabilis ang nilalang. Nakailag ito. Sa isang iglap lamang, ay nasa harap niya ng muli ang aswang. Hawak nito ang kanyang kamay na may hawak na baril. At sa posisyong yun, ay dahan-dahang tumayo ang nilalang. Bit-bit si Rafael sa kanyang braso. Sinabihan na kita na huwag makialam, pero sadyang matigas ang ulo mo. Pagkasabi nun, ay ibinilbag ng aswang si Rafael. Bumalandra si Rafael sa malapit na sasakyan. Nang makita ng nilalang na nakahandusay na sa semento si Rafael, ay pinagbalingan na nito si Flavio. Ngunit laking pagtataka nito nang wala na si Flavio sa kaninang kanya kinatatayo ang lugar. Doon ay lalong nanlisik ang mga mata ng aswang sa galit. Hindi mo ako matatakasan! Ng mga sandaling yon, ay napakatindi ng sakit ng naramdaman ni Rafael sa pagkakabangga niya sa nakaparadang sasakyan. Pinipilit nito na huwag mawala ng malay. Doon ay nakita niya ang nagngangalit na aswang. Bigla itong tumalon. Nang sundan niya ito ng tingin, ay bigla na lamang itong nawala sa kadiliman ng gabi. At bago pa tuluyang mawala ng malay tao si Rafael, ay nakarinig siya ng isang kahindik-hindik na sigaw. Nang magkamalay si Rafael, ay nasa ospital na siya. Nasa kanyang harapan ang kanyang hepe. Sargento, ano ba nangyari sa'yo? Natagpuan ka na lang doon sa may kalye, sa may sampalok. Wala kang malay. Ayon doon sa huling report mo, pupuntahan mo yung isang membro ng Berador Gang na kasamahan ng unang 3 biktima. Alam mo ba na yung ika-4 na membrong yon ay natagpuan doon sa may kabilang kalye mula sa kinalalagyan mo. Patay na din. At ganun-ganun din ang nangyari kagaya doon sa mga kagrupo niya. Ano bang nangyari kagabi, ha? Napapikit na madiin si Rafael. Iniisip niya kung sasabihin ba niya sa kanyang hepe ang buong katotohanan. Sasabihin ko ba ang totoong nangyari? Baka isipin lang nito na babaliw ako. Ako nga mismo, hindi makapaniwala sa nasaksihan at nalaman ko. Siya pa kaya? Hoy, Sargento, ano na? Hepe, wala ho akong maalala eh. Sobrang sakit po ng ulo ko. Ang isa pang pinagtataka namin ay yung mga bakas yung parang malalaking kuko. Maging yung uniforme mo ay may ganong mga bakas. Kalokohan namang inatake kayo ng mabangis na hayop. Napakalayo nyo naman sa Manila Zoo. Nasa Malate yun. Nasa Sampaloc kayo. Pasensya na po, Hepe. Wala po talaga akong maalala eh. Ay naku, pambihira. O sige, magpahinga ka muna. Kapag ka meron ka naalala, siguraduhin mo maisasama mo sa report mo, ha? At na maliwanagan naman tayo sa kung anong kalokohan tong nangyayari dito sa atin. Sige po, Hepe. O siya, sige. Alis na ako. Hoy, Vicente! Ihanda mo na yung sasakyan! Yes, sir! Makaraan ng ilang araw, ay nakalabas na rin ng ospital si Rafael. Magbabandang hapon na nang makarating siya sa kanyang tinutuluyang apartment. Dahil ramdam pa rin ito ang pananakit ng mga kasukasuan, ay sinubukan niyang matulog. Pero makalipas ang 1 o 2 oras,
ay hindi pa rin dalawin ng antok si Rafael. Naglalaro pa rin sa kanyang isipan ang mga pangyayari na naganap nito mga nakarahang araw. Patuloy na umiikot sa kanyang isipan ang mga salitang narinig mula sa kakaibang nilalang na nakaengkwentro niya. Hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ang kanyang mga nasaksihan. Pambihira ka, Rafael. Ito na nga't may mga sugat ka. Galing kang ospital. Ramdam na ramdam mo yung bugbog ng katawan mo sa pagkakahagis niya sa'yo. Parang ayaw mo pa rin maniwala. Pero sino nga ba naman kasi ang basta-basta maniniwala na may mga ganun nga nilalang sa mundong ito? Na hindi lang sila bahagi ng mga kwento na ginagamit ng mga matatanda upang ipanakot sa mga bata. Bukod sa akin, meron pa kayang ibang tao na nakaranas ng ganito, na harap-harapang nakaengkwentro ng mga nilalang na katulad niya? And speaking of nilalang na katulad niya, meron pa bang ibang katulad niya na nandito sa mundo? Marami pa kaya sila? At bakit ganun? Bakit tila iba siya? Hindi siya katulad ng mga nasa kwentong aswang. Yung mga basta-basta na lang nang bibiktima ng mga inosenteng tao. Yung walang pinipili, bata o matanda, basta atakihin sila ng kanilang gutom at pagkasabik sa dugo at laman loob. Bakit sinabi niya na siya ay tagahatol at magbibigay ng hustisya? Sino ka ba? Saan ka galing? Ano ka ba talaga? Habang nasa gitna ng pag-iisip na yon, ay biglang narinig ni Rafael na sumarado ang pintuan ng kanyang apartment. Ha? Ano yun? Biglang napabangon si Rafael upang puntahan ang kanyang pintuan. Nakasara nga. Pero ano yung narinig kong pagsara nito? Naiwan ko ba itong bukas kanina? Hindi. Alam ko sinara ko to pagpasok ko. Anong ibig sabihin nito? Nang biglang may mapansin si Rafael. Amoy malansa. Saan galing yun? Wala naman akong pinamalengkeng malansa dito ha. Tsaka wala tong amoy na to dito kanina. Teka, parang pamilyar tong amoy na to ha. Ganito yung amoy ng nilalang. Malansang parang amoy dugo. Biglang binuksan ni Rafael ang pintuan at sumilip sa labas ng bahay. Pasado 7:00 na ng gabi ng mga oras na yon, kaya medyo madilim na ang paligid. Sinubukang aninagin ni Rafael ang kahabaan ng kanilang kalye. Hanggang sa tila meron siyang nakita sa malaking puno ng mangga sa may hindi kalayuan. Parang merong isang nilalang na nakatayo sa isang sanga nito. Sisigawan sana ito ni Rafael upang kausapin. Ngunit may naalala siya. Ayon sa mga kwento, matalas daw ang pandinig ng mga aswang. So kahit hindi ako magsalita ng malakas, alam ko maririnig mo ako. Huminga ng malalim si Rafael. Ano ginagawa mo rito? Bakit ka pumunta dito sa bahay ko? Gusto mo ba akong kausapin? Sige. Handa ako makipag-usap sa'yo. Doon niya napansin na tila nagliwanag ang mga mata nito. Napakurap si Rafael. Sa muling pagdilat niya, ay wala na ang nilalang doon sa puno. At sa isang iglap lamang, ay muli na naman niyang naramdaman na nasa kanyang likuran ang nilalang. Alam kong mabuti kang tao, Rafael.
Ayokong may mangyaring masama sa'yo. At ayoko ring maging dahilan ng pagkapahamak mo. Kaya't sa huling pagkakataon, binabalaan kita. Huwag mong pasukin ang mundo ko. Sabay biglang umihip ang hangin at nawala ang nilalang. Kinabukasan, bago dumiretso sa presinto, ay napagdesisyonan ni Rafael na puntahan ang kanyang tiyuhing si Mang Dolfo upang humingi ng payo dito. Si Mang Dolfo ang kinikilala ni Rafael na ikalawang ama. Ito ang kumupkup sa kanya mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang mula sa isang malagim na sunog na naganap nung siya'y 8 taong gulang pa lamang. Si Mang Dolfo ay kilalang isang retiradong pulis sa kanilang lugar. Hindi kalayuan ang bahay nito sa apartment ni Rafael. Ang bahay nito ay matatagpuan sa kalagitnaan ng Pavia Street, Tondo, Maynila. Ang lugar kung saan nagmula ang tinuturing na hari ng Tondo na si Asyong Salonga. Maya-maya pa ay binabaybay na ni Rafael ang kahabaan ng Pavia Street. Uy, Paeng! Long time no see ah! Halika, shot ka muna! Hindi pare, sige. Diretso pa ako sa presinto. Pupuntahan ko lang si Chong Dolfo. Ganun ba? Sakto kagagaling lang dito sa tindahan. Bumili ng yosi. Andun yun sa bahay niya. Sige Brad, salamat. Nang makalayo si Rafael, ay pansamantala siyang naging punto ng usapan ng mga tambay na naiwan sa tapat ng tindahan. Grabe si paring Paeng no? Sino mag-aakala na magiging pulis yan? Oo nga pre, akalain mo ng mga bata tayo. Mas magulang pa sa atin yan. Oo, tandang-tanda ko nga nung high school kami. Pag wala kaming pang-inom, ang bilis mamitik sa palengke niyan eh. Oo nga, pagdating yan, may dala ng mga iba't ibang isda. Minsan may dalang 1 kilong karne, binebenta namin para may pang-shot kami. Kahit naman kasi may kalokohan sa katawan yan si Paeng, napalaki talaga siyang maayos ni Mang Dolfo. Tsaka akalain mo ba naman yung tapang ni Mang Dolfo? Hindi ba naman titinuyan si Paeng? Maigi na nga rin. At least hindi naging katulad natin. Eto, tambay tayo dito. Maya-maya pa. Chong! Chong, si Paeng to, Chong! Andyan ba kayo? Hoy, Paeng! Halika, tabulay ka. Salamat po. Pagpasok ni Rafael sa loob. Maupo ka dyan. Sakto, nagtitimpla ako ng kape. Gusto mo ng kape? Sige po, nakapagkape na ako. Siya, ikaw bahala. Ano bang dahilan at napadayo ka rito sa lugar natin? Birthday ko ba? Tumatanda na yata ako. Hindi ko na maalala kung birthday ko o hindi. Grabe naman ho kayo, Chong. Hindi naman ho sa ganun. Gusto ko lang ho kasi sana kayo makausap. Bakit? May gumugulo ba sa isipan mo? Sa trabaho ba yan, ha? Meron ba bumubuli sa'yo doon? Kahit ako'y matagal nang wala sa serbisyo. Matikas pa rin tong tiyuhin mo. Gusto mo sumugod ako doon ngayon? Hindi naman ho sa ganun, Chong. Pambihira naman kayo. Pero may kinalaman nga ho ito sa trabaho. Siya, sige. Ano ba yung gumugulo sa isipan mo, ha? Pahingin na nga ho muna niyang kape niyo. Ito. Ano na? Uubusin mo ba yung kape ko bago ka magsalita? Kasi Chong Ano ba yun? Para kang pusang hindi matai dyan. Sabihin mo na yung gusto mo sabihin. Bihira ka naman, no? Chong, maniniwala ba kayo pag sinabi kong hindi lahat ng alam nating masama ay likas na masama? At yung minsan akala nating dilim ay may dala palang liwanag.
Napakalalim naman yung mga pinagsasabi mo. Pero sige, papatulan ko yan. Alam mo, sa tagal ko sa serbisyo at sa tagal ko na rin nabubuhay sa mundong ito, masasabi kong mahirap nang bigyang konklusyon o tuldok ang kung ano man ang karaniwan sa hindi karaniwan. Kung ano ang tama sa hindi tama. Minsan, tulad nga ng sinabi mo, yung alam ng karamihan na mali sa iba ay tama. Minsan pa nga, yung akala mong taas, sa iba yun pala ang baba. Yung sa kanilang kaliwa, sa ating kanan. Naiintindihan mo ba ako? Basta ang importante lang pa ay yung nasa iyo. Yung nasa puso't isipan mo. Ang magiging basihan ng desisyon mo ay kung sino ka, kung paano ka lumaki, at kung anong klaseng tao ka. Minsan may magsasabi sa'yo o magpipilit sa'yo ng paniniwala nila na mali ito o tama iyan. Ang magbibigay pa rin ng konklusyon ay ikaw, yang nasa dibdib mo. Kaya't kung ano man yang gumugulo sa isipan at sa dibdib mo ng mga oras na to, tandaan mo pa kung paano kita pinalaki. Kahit nandito tayo sa gitna ng napakagulong lugar na to, naipakilala at naipamana ko sa iyo ang kalooban ng isang mabuti at tunay na tao. Salamat, Uchong. Walang anuman. Hindi ko na uusisain pa yung mga detalye niyang nagpapagulo sa isipan mo. Basta ang alam ko lang, kung ano man yan, malalagpasan mo yan. Magtiwala ka lang sa sarili mo, ha? Opo, Chong. At itong pagkakatandaan mo pa, saan ka man abutin ng paniniwalaan at magiging desisyon mo, nasa likod mo lang ako. Yun nga ho minsan ang problema, Chong. Anong problema? Madalas kayo nasa likod ko lang. Bakit hindi kayo pumunta sa harap para kayo naman na lumaban sa masasama? Sira ulo talaga tong batang to. Oy, kung wala ka niyo tatanong, umalis ka na nga at maglalaba pa ako. Binibiro ko lang kayo, Chong. Sige ho, salamat. Mauna na ako sa inyo. O siya, sige. Mag-iingat ka, ha? Opo. Hindi pa nakakalayo si Rafael nang muli siyang tawagin ng kanyang tiyuhin. Hoy, Paeng! Dalan mo nga ako nung sumisikat na overload, yun dyan sa may Makapagal. Bawal na ho kayo doon, Chong. Makolesterol ho yun. Huwag mo pakialaman ang kolesterol ko. Basta dalan mo ako, ha? Oo, sige ho. Maya-maya pa, sa presinto, sa opisina ng kanyang hepe. O, Sargento, kumusta ka na? Maayos na ba ang kalagayan mo? Opo, Chief. Maraming salamat po. O ano ng plano mo? Itutuloy mo ba yung investigasyon? Kung kailangan mo pa ng ilang araw para magpahinga, magsabi ka lang sa akin. Hindi po. Okay na po ako. O anong plano mo? Ayon po doon sa report, yung dalawang natitirang miyembro ng grupong Birador ay nasa Parañaque. Saan dyan sa Parañaque? Saan doon sa Parañaque? Sa Peldera po. Medyo magulo sa lugar na yon, ha? Mag-iingat ka. Kailan mo plano puntahan? Mamayang gabi po. Ayon po kasi sa intel, tuwing gabi lang ho nandun yung grupo. O sige, isama mo si Dominguez. Yes, sir. Kinagabihan, sakay si Rafael at si Dominguez ng kanilang patrol car papunta sa Parañaque. Brad, mabuti talaga. Minor injury lang ang inaabot mo dun sa huling enkwentro mo. Oo nga Medyo nabugbog lang yung katawan ko pero wala namang matinding damage. Ako nga Yung huling nangyari sa akin, 2 taon na nakakaraan. Abay, nalagay sa bingit ng kamatayan yung buhay ko. Kaya eto, nailagay na lang tuloy ako sa desk job. Buti nga pinayagan ako mag-field ulit ngayon. Matanong ko lang,
Matindi ba nung may enkwentro natin? Wala naman sanang matinding mangyayari. Kakausapin lang naman natin yung 2 membro ng Birador Gang. Birador Gang! Aba, lintik di ba delikado yung grupo na yan? Hindi, medyo naglelo na sila. Ay teka, di ba ito yung grupo na isa-isang namatay yung mga membro? Yan ba yung iniimbestigahan mo? Oo, Brad. Ganun ba? Pasensya na, hindi ako up to date ha. Na-assign kasi ako dun sa puro nakawan ng kaldero ang napupunta sa akin eh. Sa loob-loob ni Rafael. Diyos ko, sana walang mangyaring masama ngayong gabing to. Makalipas ang ilang sandali, ay narating na nila ang lugar. Pagbaba nila ng sasakyan. Ay nako, walang pinagbago tong pildera ah. Gantong-ganto to nung huli ko tong mapuntahan. Barong-barong ang lugar. At hindi ka nais-nais ang paligid. San ba tayo? Doon sa may iskinita. Ikalawang pintura sa kaliwa. Siya tara. Nang tuntunin nila ang iskinita, sa dulo nito ay bumungad sa kanila ang isang malawak na pwesto. Iilang bahay lamang ang nakatirik sa lugar na to. Yung nasa kaliwa, doon tayo. Pagdating nila sa tapat ng pintuan, ay kumatok na ang mga pulis. Oy, buksan niyo to, mga pulis Maynila to. Kakausapin lang namin kayo. Sa bandang kaliwa ng barong-barong ay may maliit na bintana. Doon ay biglang may sumilip na isang lalaki. Ano kailangan mo? Mga pulis Maynila kami. May intelligent report kami na nagsasabi na nganganib ang buhay ninyo. Kung gusto pa ninyo mabuhay, papasukin ninyo kami. Sandaling nabalot ng katahimikan ng buong paligid. Hanggang sa biglang may magsalita mula sa loob ng bahay. Papasukin mo na, pre! Sige, tumuloy kayo. Bumukas ang pintuan at pumasok sa loob ang 2 pulis. Paupo kayo rito. Pare, isarado mo maigi ang pintuan. Huwag nyo nang pilitin pang isarado ng maigi ang pintuan ninyo. Dahil pag dumating dito, ang nagtatangka sa buhay nyo, walang pintuan makakapigil sa kanya. Nang laki ang mata ng 2 miyembro ng Birador sa narinig mula kay Rafael. Nang makaupo na sila, ay muling nagsalita ang isa sa mga ito. Hindi na talaga namin alam ang gagawin namin. Hindi namin alam kung anong kasalanan namin sa hayop na yon. Kung bakit hinahunting niya kami. At base doon sa mga nakarating na impormasyon sa amin, sira ang ulo ng hayop na yon. Pero ay muwakpakin niya yung katawan ni Flavio at yung ibang kasama namin. Naandun ako nung gabing mangyari yon. Ibig mo sabihin, nakita mo yung pumatay kay Flavio? Oo. Pero mabilis ang mga pangyayari. Kaya hindi ko siya namukhaan. Pero iisa lang ang masasabi ko. Mukhang matindi ang galit niya sa inyo. Napansin ni Rafael na nanginginig sa sulok yung isang kasama nito. Bigla itong nagsalita. Pare, anong gagawin natin? Nadali niya si Bogart, si Bogart ang pinakamatikas sa atin eh. Pero mo kinatay niya si Bogart ng ganun-ganun na lang. Tapos magkasama pa silang 2 ni Dagul nang mapatay. Isa pang matikas yung si Dagul at ang laki-laking tao ni Dagul. Tumahimik ka dyan. Chip, ano bang plano ninyo? Hahanap tayo ng lugar kung saan kayo pwede maglagi. Kung saan mas ligtas kayo. Hindi pwede sa lugar na to. Pre, kahit hindi tayo sanay magtiwala sa mga parak, siguro sa mga sandaling to dapat magtiwala tayo sa kanya. Ayoko pang mamatay, pre. Sige, Chip. Kayo pong bahala. Nasa ganong sitwasyon sila. Nang tila may narinig na ingay si Dominguez sa labas ng bahay. Brad. Sige, Brad, silipin mo. Sumilip sa bintana si Dominguez
Ano? Ano nakikita mo dyan, Chief? Wala. Wala namang tao sa labas. Napaisip si Rafael. Siguro oras na para umalis tayo. Sige. Tara, alis na tayo rito. Dali-daling lumabas ng bahay ang apat. Tinungo nila ang patrol car at mabilis na pinaandar ito. Habang binabaybay nila ang kahabaan ng Rojas Boulevard. Sabi sa'yo, pre, hindi pa natin oras eh. Kaya nga, pre, malakas pa rin tayo kay Lord. Sa isip-isip ni Rafael, may Lord pa kayong nalalaman. Kung ako lang masusunod, hinayaan ko na kayong mapatay ng aswang. Kung hindi ko lang tungkulin na protektahan ng lahat, hinayaan ko na lang kayo. Sarge, saan ba natin planong dalhin tong dalawang to? May alam akong lugar sa Valenzuela. Isang lumang warehouse na ginagamit na safe house ng tiyuhin ko dati. Makalipas ang isang oras, ay narating na nga nila ang warehouse na tinutukoy ni Rafael. Sige, may mga lumang locker dyan. Ilagay niyo yung bag niyo. At may mga folding bed dyan na pwede niyo gamitin upang tulugan. Bukas ng umaga na tayo lalabas upang bumili ng pagkain ninyo. Nang mga sandaling yon, ay tila napanatag na ang kalooban ng dalawang miyembro ng Birador. Pare, dala mo ba yung baraha? Magsusulitaryo lang ako. Bakit? Aalamin mo kung mabubuhay pa tayo bukas. Andun sa bag, kunin mo. Sira ulo. Sige. Samantalang si Dominguez naman ay lumapit kay Rafael na may dalang pagkain. Brad, baka gusto mo nitong biskwit na baon ko. Pangtanggal gutom. Salamat, Brad. Inabot ni Rafael ang biskwit na inaalok ni Dominguez. Maya-maya pa ay umupo ito. Ngunit hindi pa nagtatagal ay biglang, Rafael! Sabay-sabay na biglang napatayo ang apat. Anak ng, sino yun? Nandito na siya. Pagkasabi nun na biglang namatay ang ilaw sa loob ng warehouse. Pucha, ang dilim! Para yung flashlight! Nagbukas na rin ang flashlight si Rafael at si Dominguez. Doon nakita ni Rafael na namumutla ang kanya kasamang pulis. Pare, ayos ka lang? Oo, pare. Pasensya na. Medyo matagal ako nabakante sa aksyon. Pero kaya ko to. Nagpakiramdaman ng apat. Sandaling nabalot ng katahimikan ng buong lugar. Maya-maya pa. Rafael, hindi ba sinabi ko sa'yo na hindi mo maililigtas sa akin ang mga yan? Kailangan nilang magbayad sa kahayupang ginawa nila. Oo, naiintindihan kita. Pero naiintindihan mo rin ba sinabi ko sa'yo? Mga tao sila. Mga taong kailangan managot sa batas. Wala akong pakialam sa batas ninyo, Rafael. Ako ang hukom. Ako ang tagahatol. Pagkasabi nun, ay tila may isang malaking bagay na sumagitsit sa harapan nila Rafael. Sa pagbuga ng malakas na hangin, ay sumabay ang isang kahindik-hindik na sigaw. Ah! Chip! Si Tolitz yun! Tolitz! Tolitz, nasaan ka? Isang malakas na lagabog sa sulok ng warehouse ang naging sagot sa paghahanap ng lalaki. Pinuntahan ng tatlo ang pinagmula ng ingay. At pagtutok nila dito ng flashlight, si Tolitz ay wala ng buhay. Doon na tila kinain ng takot ang huling membro ng Birador. Chip! Chip! Tulungan mo ako! Ayoko mamatay! Ayoko mamatay! Dali-dali itong nilapitan ni Dominguez upang patahimikin. Hoy! Ano ka ba? Tumahimik ka! Tumahimik ka! Hindi! Hindi! Ayoko mamatay! Tulungan niyo ako! Ayoko mamatay! Sira ulong to! Ayaw mo talaga tumahimik, ha? Ah! Sinampal ni Dominguez ang lalaki.
Aray! O di natahimik ka. Sige, gumalingal ka lang na tahimik dyan. Huwag ka magsisisigaw. Pag nag-ingay ka pa, ako totoda sa'yo. Hindi po. Hindi po, Chief. Basta iligtas nyo lang ako sa hayop na yan. Humarap si Dominguez kay Rafael. Rafael, matagal na ako sa serbisyo. Marami na ako na enkwentro. At siguro naman, hindi ko na ikagugulat kung didiretsahin mo ko. Ano ba tong kinakaharap natin? Huminga ng malalim si Rafael. At walang lingon-lingon niyang sinagot si Dominguez. Aswang, Brad. Aswang. Biglang binalot ng takot si Dominguez. Pero tumanguna lamang ito. Anong plano mo, Brad? Gagawin natin ang ating tungkulin. O protektahan natin ang buhay ng taon to. Rafael, kung ako lang masusunod, hayaan na lang natin itong mapatay ng aswang. Umalis na tayo rito. Total salot din naman sa lipunan tong hayop na to eh. Hoy, Chief! Naririnig kita, huwag ka naman ganyan! Dominguez, alam ko ang sinasabi mo. Totoo nga masamang tao tong hayop na to. Pero tao pa rin yan. Tungkulin natin na panatiliin siyang buhay hanggat sa makakaya natin. Siya, sige. Naku, talaga naman. Hoy, Kumag, pasalamat ka. Mas tuwid pa sa bagong plansyang pantalon tong kasama ko. Kung ako lang, iniwan na kita rito. Salamat po, Sarge. Maraming salamat po. Nang bigla na namang dumagungdong ang tinig ng nilalang sa gitna ng kadiliman. Rafael, Hindi ikaw ang magdidesisyon sa mga mangyayari sa gabing ito. Sa ayaw at sa gusto mo, wawakasan ko ang buhay ng hayop na yan. Hoy, Aswang! Hindi kami natatakot sa'yo. Kailangan mo muna kami lagpasan kung gusto mo makalapit sa taong to. Nang biglang, Yeah! Dominguez! tila may malakas na puwersang humampas kay Dominguez. Tumilapo ng pulis sa malayong sulok ng warehouse. Ang lalaking huling membro naman ng Birador ay kasalukuyan nakasiksik sa gilid ng locker. Punong-puno ng pawis na nangangatal sa takot. Chip, ano na nangyayari dyan? Tumahimik ka lang dyan! Muling umalingaw-ngaw sa gitna ng karimlan ang tinig ng aswang. Rafael, Hindi mo ba naiintindihan na wala kang magagawa upang iligtas ang hayop na yan? Bitbitin mo ang walang malay mong kasama at umalis na kayo rito bago kayo ang pagbalingan ko. Nagkakamali ka. Naiintindihan kita. Ako hindi mo naiintindihan. Alam ko na iniisip mong responsibilidad mo na magbigay ng hustisya sa mga naging biktima ng mga to. Pero isipin mo na meron akong tungkulin na dapat kong gampanan. At higit sa lahat, may batas sa mga tao na dapat masunod. Oo, alam kong totoo ang sinabi mo. Wala akong magagawa kung gugustuhin mong gawin ang mga gusto mo mangyari. Pero kung hahayaan mo kong gawin ang tungkulin ko, pinapangako ko sa'yo, mananagot ang hayop na to sa kasalanang ginawa niya at ng mga kagrupo niya. Hayaan mo maghari ang batas sa pagkakataong ito. Naririnig mo ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Hayaan mo ang batas ng tao ang mangibabaw ngayon. Ano? Sumagot ka! Nabalot ng katahimikan ng buong paligid. Ngunit maya-maya pa. sige. Pagbibigyan kita sa hiling mo, Rafael. Siguraduhin mo lamang na makakamtan ng mga biktima ang hustisyang nararapat. Dahil kung hindi, babalikan kita, Rafael. Babalikan kita.
sinusumpa ko. Sinusumpa ko na mangingibabaw ang hustisya. Mabuti naman kung ganon. Ngunit bago ko umalis, isang paalala muna. Ang iiwan ko sa hayop na yan. At biglang umihip ang malakas na hangin. Kasabay nito, ang isang kakilakilabot na palahaw. Ah! Anong ginawa mo? Nang tapatan ni Rafael ng sinag ng flashlight ang lalaki, nakita niya ang 3 hiwa sa mukha nito. Marka ng 3 matatalim na kuko ng aswang. At mula sa malayong bahagi ng warehouse, ay muling umalingaw-ngaw ang tinig ng nilalang. Isa lamang iyang paalala. Paalala na kahit nasang lupalop kayo, ay kaya ko kayong mahanap at kitlan ng buhay. At muling umihip ang malakas na hangin, kasabay ng paglagabog ng pintuan ng warehouse. Doon ay nilapitan ni Rafael ang dugo ang lalaki. Aray, sakit! Aray! Tumahimik ka na. Wala na siya. Pag hindi ka tumahimik, baka balikan ka nun. Hindi, tatahimik na ako. Tatahimik na ako. Teka, si Dominguez. Dominguez! Nahagip ng flashlight ni Rafael ang walang malay na si Dominguez. Nakahiga ito sa isang sulok ng warehouse. Dali-dali niya itong nilapitan. Dominguez! Dominguez! Aray ko. Rafael. Brad, ano nangyari? Hindi ko alam, bigla ka nalang tumilapon eh. Oo nga. Ang huling naalala ko parang merong tumabig sa akin na malaking braso. Teka, nasaan na yung aswang? Wala na siya, Brad. Umalis na siya. Eh yung mga birador? Yung isa, buhay. Andun. Iniwan siya sa akin ng aswang. Sabi niya, siguraduhin ko daw na mananagot sa hustisya ang hayop na yan. Sa lahat ng aswang na nakilala ko, yan lang yata ang may puso Pero may puso man o wala, isa lang ang pinapasalamatan ko. Hindi niya tayo pare-parehong tinuluyan dito ngayong gabi. Oo nga. Tama ka. Kinabukasan, sa opisina ng hepe ni Rafael. O Rafael, halika tumuloy ka. O kumusta si Dominguez? Nandun po sa ospital. Okay naman po siya, Chief. Yung natirang miyembro ng birador? Naproseso na po, Chief. Nasampahan na rin sila ng kaso tungkol dun sa naging biktima nila sa Bailen. Maigi naman kung ganon. Teka, ano naman tong papel na nilapag mo dito sa lamesa ko? Sir, magre-resign na ho sana ako. Ano? 2 taong ka pa lang sa pagiging pulis, magre-resign ka na? May kinalaman ba to sa naging resulta ng investigasyon mo? Parang ganun na nga po. Rafael, makinig ka sa akin. Hindi lahat na may i-assign sa'yo ay magiging matagumpay ka. Nangyayari to sa lahat ng pulis. At hindi dahil hindi ka natagumpay sa una mong naging investigasyon o misyon, ay aayaw ka na. Ito ang dapat mo gamitin upang mas lalo kang tumibay at maging mahusay na pulis. Naiintindihan ko po ang sinasabi ninyo, Chief. Pero napag-isip ko lang ho talaga na may mga ibang bagay akong gustong gawin sa buhay. Ay naku kang bata ka. Alam mo bang matagal ko naging kasama ang tiyuhin mo? Siguradong madidismaya yun sa desisyon mong ito. Ako na ang bahalang kumausap sa kanya. Ay siya, sige. Kung yan talagang desisyon mo at hindi na kita mapipigilan, sige, ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka palagi. At tandaan mo, saan ka man makarating, parte ka ng pamilyang ito. Pamilya ng kapulisan ng Tondo. Paliwanag ba yun?
Yes, sir. At doon ay sinaluduhan ni Rafael ang kanyang hepe na sumaludo namang pabalik sa kanya. Maya-maya pa ay nasa labas na ng istasyon si Rafael. Bago sumakay sa kanyang motor, ay binunot nito ang dyaryo na nakasuksok sa kanyang likuran. Muli nitong binasa ang headline. 3 miyembro ng kidnap o ransom natagpo ang patay sa Cebu. Wakwak ang katawan nila. So nasa Cebu ka pala ngayon. So paano ba yan? Next stop, Cebu. Tila ang kakaibang naranasan ay nagtanim sa isipan ni Rafael ng napakaraming katanungan na nangangailangan ng kasagutan. Sa naging desisyong ito ni Rafael, ito ba ay magbibigay sa kanya ng karampatang tugon o ng mas malalim na kababalaghan? Abangan.